Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kamarino, sa mga nanay ng marino, mga asawa ng mga marino, at syempre sa mga nanay na marino. Araw nga natin, bukas. Kaya naman, marami tayong mga pag-uusapan tungkol sa mga nanay-nanay. Syempre, kasama natin ang ating Vice Admiral Eduardo Santos. Magandang morning sa iyo, Admiral! At good morning din sa iyo, my beautiful Mare. Magandang umaga po sa ating mga kamarino. Hindi natin makakalimutan, Mother's Day na bukas, kaya Mare, Happy Mother's Day sa iyo. At sa lahat po ng mga nanay at mga tumatayong nanay na nakafocus ngayon dito sa ating programa, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. And for this special celebration, meron tayong baon na quote. Quote ito ha, quote. And I quote, "A mother's love is like a compass that guides us through life's journey." O, di ba, Mare? Sakto yung quote mo, Admiral, dahil syempre, ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Pagka nawala ang ilaw ng tahanan, parang maraming naliligaw ng landas at nangangapa, hindi ba? Kaya siyempre, ang ating pag-uusapan ngayon ay all about mother's love and care. Yan po ang magiging topic natin ngayong episode. At hindi lamang yan, meron din tayong mga paalala para sa ating mga kababayan dahil sa Lunes na po ang eleksyon ng buong Pilipinas para sa senador, kongresista at mga LGUs. Ang dami ha. Kaya abangan lang po natin yan na mga kamarino. Dito lang po sa the first and the longest running television program para lang po sa ating mga marino. Ang dami talagang dapat na abangan. Kaya dyan lamang kayo, tutok lamang sa... Yan ang Marino. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Buong buhay ang inilalaan ng ating mga nanay upang masigurong maganda ang pamumuhay ng kanilang mga kapamilya. Kaya sa ating pagdiriwang ng Mother's Day, alamin natin ang kwentong super nanay ng isang ina ng ating kamarino. Miss Mariam Ramos. Yung aking son, which is a seafarer, is Jeriel Emmanuel Ramos. Yung last na barko niya is just a second engineer, but luckily, pagsampay niya today is already chief engineer. 7 buwan pa lamang sa sinapupunan ni Mariam si Jeriel nang siya ay isinilang. Unexpected ang childbirth niya. Since 7 months old siya, hindi ko pa ganong emotionally, hindi pa ako masyadong prepared na manganak before that. So, ang doon, siyempre excited na pinalaki, at the same time, medyo takot. Pagtungtong naman ng 1 taon ni Jeriel, nagsisimula pa lamang na buuin ni Mariam at ang kanyang asawa ang kanilang pangkabuhayan, kaya naman minabuti muna ng mag-asawa na iwan sa nanay ni Mariam si Jeriel, habang silang dalawa naman ay nagtrabaho sa Maynila. 1-year-old pa lang siya, kinuha na siya ng nanay ko. Kasi sabi ng mother ko, ako na mag-alaga, sayang yung panahon, may chance naman kayo magtrabaho na dalawa, so take your time. So yun ang pinagpapasalamat ko dahil meron akong nanay na nag-alaga. Of course, at first, mahirap dahil malayo ka sa nag-iisang anak mo, ibang nagpapalaki. Mahirap, syempre, kasama mo doon ang medyo pag-iyak sa gabi. Pero naka-adjust kami after 5 years, but definitely, siya na rin ang nagkaroon ng sariling instinct siguro yon. Bakit daw malayo ang mga mother at father niya? Dahil nauna nang nagtrabaho sa isang maritime school si Mariam, dito nabuksan ang mundo ni Jeriel sa pagmamarino. Nung nag-graduate na siya sa high school, nagkaroon siya bigla ng interest sa MAAP because sumasama na rin siya sa MAAP. From then na may occasion, nakikita niya the activities. But of course, sabi ko kung gusto niya, I just support him. And then actually by prayers na lang na sana makayanan niya. Nang magtungo sa MAAP si Jeriel,
Dama ni Mariam ang pakiramdam na mawalay sa kanyang uniko hiho. Siyempre, andun yung nervyos. Kasi alam mong makakaya-kaya niya academically. Physically, alam ko kaya niya dahil kahit papano lumaki siya sa province at the same time. Pero sa academics kasi medyo mahirap. Alam ko yung hirap. Medyo stricto sa loob. So, yun na lang lagi. Everyday lang ang panalangin. Pero kilala ni Mariam si Jeriel bilang isang taong pursigido. Kaya't bagamat sa una ay nag-aalala siya para sa kanyang anak, ito'y napalitan ng tiwalang malalampasan ng kanyang anak ang mga hamon ng pagiging isang kadete sa MAAP. Medyo nakakaano lang na kasama mo siya talaga everyday na. So nakikita mo na yung how he grow up. Kasi alam mo yung anak ko na yan is happy-go-lucky. Tapos there's no dull moment sa kanya eh. Kailangan sa kanya kasi laging gusto niya yung exciting lang, challenging. So like somewhat na-adapt niya yun sa MAAP. Masaya si Mariam nang makapagtapos sa MAAP si Jeriel. At hanggang sa kanyang pagsampa, patuloy pa rin siya sa pagsuporta at paggabay sa kanyang anak. Kasi actually, magsi 7 months na siyang nakabakasyon. Ang ano ko sa kanya is, bakit tayo mo munang i-grab yung position mo na second E? Kasi sabi niya, Ma, I'm looking for level up na. Kasi gusto na niya, parang di ko alam, nagmamadali or ilang taon na rin kasi siyang 2E. Sabi niya, siguro kaya ko naman na. So, yun yung ano niya, sige anak, bahala ka. But at the back of it, I'm praying na, Lord, i-guide mo yung anak ko. So, kaya nagpapasalamat ako na after 6 months waiting, actually nakadalawa, 3 company siyang pinuntahan. Halos 5 taon nang nakalipas nang pumanaw ang asawa ni Mariam. At alam niya na tuwang-tuwa ang kanyang asawa sa tagumpay na nakamit ng kanilang anak. Kasi being sa ngayon single mom, a proud mom here, and I know proud naman din ang papa niya in heaven na ganito na yung outcome, na kahit mag-isa lang siya, we raise him well. Na-raise namin siya ng maayos. At of course, alam ko na everything God has a plan. So, sabi ko nga nung nawala yung papa niya, we can do it, anak. Sabi naman nga niya, anak, kaya naman natin tuloy lang natin. So, I thank God really, bless ako na naging maayos siya. Actually, ang nagiging fear ko noon ay mag-isa lang ang anak mo. Paano pag ganito? Paano pag ganon? So, paano na? Marami akong paano noon. But I thank God talaga na naging maayos naman kahit only son. Kinalaunan ay bumuo na ng sariling pamilya si Jeriel at isinama nga niya sa kanilang tirahan si Mariam. And as always, hindi nawala ang paggabay ni Mariam kay Jeriel, kahit na siya ay may sariling pamilya na. Happy siyempre, kasi alam mo, nakikita mo na mayroon na akong pinagkakatandaan. Parang ganon. Tapos nakikita mo na, especially kasama ko sila sa bahay. So ang sa akin na lang is just a simple guidance. So paalala, pero decision pa rin naman niya ang nasusunod. Pati sa kanyang mga apo, gayon na lang ang pagkahumaling ni Mariam sa kanila. Nakaka-proud magkaroon ng mga grandkids talaga. Lalo na pag kaya mo pa rin silang sawayin on your own. Kaya mo pa silang samahan on your own. Bilang ina, walang mas ikagagalak pa si Mariam na makita si Jeriel na mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay, kabilang ang karerang kanyang piniling tahakin bilang isang marino. Kaya ang kanyang mensahe para sa kanyang uniko iho ay, ang mensahe ko lang sa aking anak, alam mo naman anak na at I start ay nandito lang ako lagi, nakaalalay. Alam ko na pag tumawag ka o nag-text ka ng na mahaba ang exclamation ay may kailangan ka. So that's it. Alam ko naman na pagka ganun, simple lang naman yung mga request niya. Anak, sa muli mong pagsampa, I just wish you all the best na sana si Lord ang gagabay sa'yo. As you take the challenge again as an officer, naniniwala ako na kaya mo through God's grace, magiging maayos ang lahat. Just keep on praying. Para naman sa kapwa niyang super nanay, ang mensahe ni Mariam ay, talagang tayo ang ilaw ng tahanan.
So, kailangan we always make sure na talagang matatag tayo, never say die. Ipakita natin na tayo lagi ang malakas. Huwag nating ipakita na minsan ay nanghihina tayo, hindi man natin maiwasan yon. Nakikita naman natin how their life goes on, kung paano naman sila umaangat. So, yun na lang papasalamat natin na talagang it will be a deep sacrifice, pero at the end, it will be a good success. Ang pagiging ina nga daw ay 24/7 at walang day off. Ito na ang pinakadakilang propesyon sa lahat. Sa pagbabalik ng aming programa, patuloy ang pagbibigay namin ng mga kwentong super nanay kasama naman ang mga seafarer moms. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga Kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Mula April 1 hanggang May 31, 2025, iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. At ngayon naman, mga kamarino, meron tayong makakapanayam ng mga ina ng mga marino. At maliban dyan, meron din tayong mga marino na ina. Abangan po natin to. Kasama ng pag-aaruga ng mga nanay sa kanilang anak, ang pagsusumikap para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya para sa ating dalawang seafarer moms na si Loreza Tangpus at Sandra Jane Aranda, ang distansya na dala ng pagsampa ng barko ay kanilang hinarap. Loreza Tangpus, 42, Security Officer. My name is Sandra Jane Aranda, 36 years old. I'm a room attendant sa cruise line po. Dama ni na Loreza at Sandra ang hirap na malayo sa mga anak. Ngunit kinakailangan nilang tibayan ang kanilang mga loob upang makapagbigay ng mga pangangailangan ng pamilya. For being seafarer, parang syempre mahirap. Malayo kayo sa family, lalo yung anak mo, tapos babae pa siya. Nag-aalala ka palagi. Pero iisipin mo na being strongest mother ka sa kanya dahil para sa kanya din yung binibigay mo na yung futures para sa anak mo. Yan nga, kahit mahirap, palagi kong iniisip na maging matibay ako sa kanya. At saka sa pamilya ko din. Sa akin mahirap kasi mag-isa lang ako. Mahirap kasi mag-isa lang ako eh. So, kailangan talaga kumayo. Kasi yung mama at papa ko matatanda na rin, ako rin yung bumubuhay sa kanila. Mahirap. Minsan, naghahanap sila ng father nila kung nasaan. Ay kung makikita pa, o kung matutulungan ba kami ng father nila. Sabi ko, hindi na siguro kasi may ibang pamilya na. So ako na lang.
mag-isa. Pero may mga kapatid naman ako minsan tumutulong din. Umalis ako 7 months siya. Hindi ko siya talaga na alagaan. Tapos tuwing uwi ko, yun, nakikita ko na malaki na siya. Hanggang ngayon, nakikita ko magdadalaga na siya. Siyempre masakit. Parang hindi bilang mother, hindi mo siya nakikita na paano maglumaki. Kahit na ibibigay ko yun sa kanya na lahat kung anong gusto niya. Pero yung being mother, hindi ko siya talaga maaruga, maalagaan. Kasi nakikita ko mas close siya sa mother-in-law ko. Pero within negative na positive being positive yung utak mo na lang kasi malayo ka sa kanya. Sa kabila ng lungkot at pangungulilang dala ng pagsampa ng barko, ang kanilang mga pamilya at anak pa rin ang kanilang patuloy na pinaghuhugutan ng lakas. Sa kanila din, kasi lalo na pag nag-aaral na. Tapos, minsan kasi mga bata naiinggit sa mga kaklase nila. So, kailangan ko talaga. Tsaka isa rin yung financially talaga. Hindi ko kasi makuha 4 sila, tapos dito lang. Number 1 is yung pinakalakas is sa kanya, kay God. Tapos yun nga, yung mama ko talagang tinuruan niya ako maging independent. Pag naalala ko siya, yun, nagiging strong din. Tapos yun, sa asawa ko at saka sa anak ko din. Kasi babae siya. Yung parang nakita ko din yung ako noon na ang mama ko, inalagaan talaga ako since birth. Nasa tabi ako, nakikita ko kung paano ako alagaan. Pero siya, parang iba. Kasi malayo yung work ko. Pag uwi ko, yun talaga. Kasi 6 months or kung mag-extend ako, 8 months ang pinakamatagal ko. Pag uwi ko, yun, binubuhos ko lahat. Minsan, kailangan sa isang araw makatawag ako 1 beses. Makakausap ko sila. Tapos yun, bawi na lang kada uwi ko. Puno ng pagmamahal para sa kani-kanilang mga anak ang mensahe ni Loreza at Sandra ay sana intindihin pa rin nila ako. Kaya lagi akong umaalis, tapos bihira lang nila akong makasama. Tapos makinig sila sa mga lolo't lola nila. Tapos pagbutihin nila yung pag-aaral. Yun lang yung parang maisusukli nila. Anak, Syra, palaging mabait ikaw. Alam ko naman mabait ka palagi. Palaging masayahin, makulit minsan. Pero gusto ko palaging isipin mo na kahit malayo ang mami, mahal na mahal pa rin kita. Kahit mahirap, every contract, mahirap yung malayo si mami mo. Pero nilalakasan ko yung loob ko kasi dahil sa'yo. Yun lang, palaging mag-pray ka. Para naman sa kanilang mga kapwa nanay at seafarer moms, tibay lang ng loob. At saka huwag natin kalimutan din magdasal minsan. Kasi isa rin yung nagpapalakas Tapos, kahit malayo tayo, gabayan pa rin natin yung anak natin. Kasi yun lang yung isang parang guide din nila. At saka kung ano yung ginagawa kasi natin sa sarili natin, para yun yung nakikita nila. At yun, siguro, yun din yung gagayahin nila. Yun lang. Sa mga mamis, palagi nating lakasan yung loob natin. Kasi yun lang ang, kumbaga yun ang pinakakuha natin sa sarili natin. Kasi tuwing alis natin, palagi tayong mag-isa. Kasi hindi lahat ng oras, marami tayong friend, marami tayong friend sa pagdating sa work. Pero laging tandaan, tayo pa rin mag-isa. Lakasan natin para sa pamilya natin. Kasi tuwing uwi natin, pamilya pa rin ang ating mapupuntahan kahit anong mangyari. Yun, strong lang po, tsaka palagi mag-pray. Patuloy ang mga kwentong super nanay ni Loreza at Sandra sa walang kapantay na pag-aaruga at pagmamahal na ibinibigay ng mga nanay. Kabilang na ang tumatayong ina sa kanilang pamilya. Kaya hindi lamang dapat this Mother's Day, kundi araw-araw nating sabihin sa ating mga nanay na I love you and thank you. Happy Mother's Day mga kamarino! Sa pagbabalik ng ating programa, talakayin naman natin ang halalan this coming Monday, May 12, 2025. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash.
Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga Kamarino, SM Supermalls is ready to bring the heat this summer season with its one-of-a-kind sports fun. Mula April 1 hanggang May 31, 2025, iba't ibang sporty activities ang hinain ng SM Supermalls para sa bawat miyembro ng pamilya. Isa na dyan ang pagsama sa SM Active Hub, featuring 44 pickleball courts across 21 malls at running hubs sa 14 SM malls. Upang makabilang sa masayang gathering of sports enthusiasts na ito, mag-register lamang sa SM Active Hub sa SM Malls online app. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mga Marino, pagkatapos po ng Mother's Day, huwag po niyong kalimutan, yan na po ay Election Day. Kaya andito po si Mare, siya magbibigay ng ibang mga election reminders. Para sa ating mga botante, heto na po ang aming paalala para sa inyo. Early voting hours po from 5 a.m. hanggang 7 a.m. para sa mga PWDs, senior citizens, at yung merong mga assessor or yung nag-a-assist sa ating mga senior citizens or sa ating mga PWDs. Pwede na po kayong bumoto. At hindi lang yan, kasama na rin ang mga buntis nating mga kababaihan. Pero ang regular voting hours po natin ay 7 a.m. hanggang 7 p.m. lamang. Alamin ang inyong precinct at polling place na maaaring makita sa COMELEC website, comelec.gov.ph. Ingatan ang inyong mga balota. Gumamit ng ballot secrecy folder sa pagboto at authorized COMELEC marking sa pagmamarka. Bawal kunan ng letrato ang balota, ang voter's receipt or ACM screen. Maglagay lamang ng marka sa mga bilog ng kandidatong inyong napili. Pwedeng kumulang, pero bawal ang labis ha! Lumapit sa electoral board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Kunin ang balota, ballot secrecy folder at marking pen at magtungo na sa voting area. I-shade ang bilog sa kaliwang tabi ng pangalan ng kandidatong nais mong iboto. Ipasok ang balota sa automated counting machine at hintayin lumabas ang voter receipt at ballot image ng inyong balota. Suriin ang voter receipt at ihulog sa nakatalagang lalagyanan. Ibalik ang ballot secrecy folder at pen. At syempre, huwag kalimutan, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng inyong kanang hintuturo. Ang mga iboboto nating mga posisyon, mga Kamarino, number 1, 12 senador, isang party list. At sa lokal naman, isang district congressman, isang governor, isang vice governor, 2 district board members, isang mayor, isang vice mayor, at 10 councilors. Para sa lahat ng ating mga botante, sino nga ba ang nararapat na umupo sa mga posisyon na nakasaad kanina? Kung ako po ang inyong tatanungin, saganang akin lamang po ito.
Bumoto po base sa inyong puso at hindi dahil sa inyong bulsa o naibigay sa inyo o naging pabor sa inyo o naging kumpadre ninyo o naging kaibigan ninyo. Hindi po. Huwag tayong bumoto ng ganyan. Bumoto tayo at tingnan ang mga kriteriya at kwalifikasyon ng bawat kandidato. Hindi lang yan. Huwag ho tayong basta-basta bumoboto dahil siya ay popular. Hindi ho lahat ng popular ay may kapasidad na tumulong at magserbisyo sa taong bayan. At syempre, mga kamarino at sa ating mga pamilya ng marino, kung kayo po ay boboto, hindi sa ganda ng commercials, ha? Hindi sa galing ng sayaw. Kung hindi, dapat makikita ninyo ang kanilang plataforma. Hindi lang yon. Kung sila ay may record na, tingnan at masusing tingnan kung ito ay napatupad at kung siya mismo ang nag-akda or siya mismo ang gumawa. Please, vote wisely. Use that vote, okay? Please use that vote na kahit isa lang, pero boses ng puso at ng inyong buong pagkatao dahil lahat tayo ay Pilipinong makikinabang kung maganda ang plataforma ng ating gobyerno. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Nako, malamang sa marami sa inyo nakarelate, nakaiyak siguro dun sa mga kwento ng ating mga nanay ng marino at mismong marino nanay, di ba? Dahil ang hirap nga namang mawalay sa puso ng ating mga chikiting at kahit na gaano pa sila kalaki, hindi ho natatapos ang pagkananay ng isang nanay hanggang sa pagtanda, hanggang sa mamatay. Nanay pa rin tayo, di ba? Tama yan. Agree ako, Mare. Ang mga nanay talaga bilang ilaw ng tahanan ay silang nagbibigay ng liwanag, di ba? Ilaw eh. Sila nagbibigay ng liwanag sa buhay ng kanilang mga pamilya. Oh, tumpak yan, Admiral, ha? O eto na ha, sa Lunes na po, tayo iboboto, ipaparamdam natin sa buong Pilipinas kung gaano kabigat at gaano kahalaga. Dapat lahat tayo dahil pag nagsama-sama ang lahat ng tao, may lakas yan. At gamitin natin ang lakas na yan sa tama. Vote wisely. Gamitin natin ang ating lakas para magkaroon tayo ng better Philippines. Okay? Para sa atin din yan eh. Pag tayo ay bumoto ng mga tamang tao. Uulitin natin. Tamang tao, please. Patuloy na pong tumutok sa aming programang Yan ang Marino every Saturday po, alas 8 hanggang alas 8:30 tuwing umaga sa PTV4. Or kung hindi, balikan po natin ang mga episode sa YouTube na tinatawag na MY channel, na Mariaw channel po yan. At abangan po natin doon yung mga past episodes natin po. Oo nga, wala na tayong oras. But don't fret dahil meron pa tayo next Saturday. Anchors away. Bye Bye-bye. everyone!